At nakatutok pa rin po kayo sa Good Morning Kapatid. Sa tuwing may bagyo o sakuna, isa po sa mga unang naapektuhan ay ang supply ng malinis na tubig. Kapag nahaluan po ito ng dumi o kemikal, maaari itong magdulot ng mga seryosong sakit gaya po ng cholera, diarrhea at leptospirosis. Kaya naman po sa panahon ng kalamidad, tiyaking ligtas at malinis ang tubig na iniinom at ginagamit ng pamilya. Pag-usapan pa natin yan kasama ang public health physician mula sa University of the Philippines College of Medicine na si Dr. Jillian Francis Lee. Good morning, Doc Jillian. Good morning din Doc po. Jillian, thank you. Good morning for coming here. Thank you for coming. Good morning for coming. Thank you for coming Thank you for here. coming Good morning. Oo. Maagang-maaga ba ito para sa iyo, Doc? Hindi naman po. Okay Sakto lang. lang naman. Sakto Morning lang. person today. Hindi din, pero okay lang. Magagawa ng paraan. Doc Jillian, thank you for being here. Ito, simulan na po natin. Ano ba ang mga panganib o yung mga contaminants na maaring pumasok sa ating water supply kapag may kalamidad? Okay. So kapag may kalamidad, no, madaming iba-ibang pwedeng mag-contaminate ng tubig natin. So may mga physical na contaminants, may mga chemical na contaminants, pero yung pinaka-delikado talaga yung mga microbial na contaminants. So dahil nasisira yung infrastructure, especially sa panahon ng kalamidad, especially sa mga lugar na ang water pipes ay hindi secure, yung iba ay above the ground, naapektuhan pag binabagyo, nahahaluan ng Tubig baha. tubig Tubig baha, tsaka ng dumi, di ba? So especially kung makikita ninyo yung sa Cebu and sa amin sa Dinagat, Opo. na parang mga mining sites, di ba? Yung parang may runoff galing sa minahan na nahahalo yung ibang chemicals. Pero yung chemicals, hindi sila ganun ka-delikado kasi usually, pag chemicals, long-term po na exposure yung nakakakos ng problems. Yung pinaka-binabantayan natin sa panahon ng sakuna ay yung mga mikrobyo, mga viruses, bacteria, mga iba pang parasites na pwedeng pumasok sa tubig, tsaka yun yung magkakos ng sakit tulad ng pagtatay at pagsusuka. Kaya naman, Doc, sa panahon talaga ng sakuna at saka yung mga baha, kasi sunod-sunod yan na nangyayari ngayon, no? Very important talaga na meron tayong access sa safe at saka malinis na tubig. Yes. Kasi hindi lang talaga yung mga para maiwasan din yung mga waterborne diseases. And also, it is very important sa survival nating mga tao. Kasi nga, Mommy Dims, 7.5 hanggang 15 liters ng tubig ang kailangan natin araw-araw. Kasama na dyan yung iniinom nating tubig. Tapos yung ginagamit natin sa ating personal hygiene, paghugas ng plato, di ba, Doc? Yes po. So, very important yun. Tapos iba-ibang tao din, iba-iba yung kung gaano kadami yung tubig na kailangan nila, no? Especially kung ikaw yung nag-aayos ng bahay ninyong nasira, syempre mas madami yung water na kinakailangan. That's right. Kumbaga depende sa effort ng body mo also. And marami naman tayong alam talaga ngayon na may mga binaha. Sila talaga ay talaga, biruin mo, putik-putik yung loob ng bahay nila. At Yes. kapag ikaw naglilinis nun, you will need more water Tama, intake, tama. correct? Yes Doc? po. Doc, ano yung pinakamabisa? I'm so sure lahat ng mga kapatid natin ngayon, binaha o hindi, ano yung pinakamabisang paraan para ma-disinfect ang tubig sa bahay natin? Okay. So, parang problem usually ng mga tao, iniisip nila na may iisang best na way na maglinis ng tubig. Pero yung totoo is, ang pinaka-effective ay yung parang tawag natin na multi-barrier approach. Pag sinabing multi-barrier approach, ibig sabihin nun na iba-ibang methods na ginagawa ng iisang tao or ng iisang household para linisin yung isang batch ng tubig. So yung kasama dito sa multi-barrier approach na tawag natin, una ang sedimentation, ang pangalawa yung filtration, yung pangatlo disinfection. So yung una, sabi natin sedimentation, ibig sabihin nun ay yung hahayaan mong mag-settle sa baba. 'Di ba madalas pag kumukuha ng tubig, minsan turbid siya, madumi siya, nakikita mo na may mga kung ano-anong mga particles. So usually ang best doon is hahayaan mo munang mag-settle sa baba sa ilalim, mga 30 minutes para mahiwalay yung mga malalaking partikulo galing sa tubig na iinumin. Tapos pagkatapos, i-filter. So, pag filtration, yung, di ba nasalang mo na yung mga malalaking particles. Kukunin, parang idadaan mo siya sa filter. Pwedeng yung coffee filter, kung medyo may social cat, may coffee filter ka sa bahay. Kung hindi naman, pwedeng yung katsa, yung cheesecloth. Yung study na ginawa nila sa Bangladesh, yung sari na sinusuot ng mga babae. Yun ang ginamit nila. Yun ang ginamit na pang filter. So effective din siya mag-reduce ng hospitalization para masalang yung mga mas
maliliit naman na particles. Tapos yung pangatlo, yung susunod, yung disinfection. So, yung una nating dalawang ginawa, yun yung para matanggal yung mga dumi, no? Yung Na physical, kumbaga you can see. Yes. So, yung pangatlo, yung disinfection, na ito yung papatay ng mga mikrobyo natin. So, madaming iba't ibang paraan na sa pag-disinfect. Pwedeng magpakulo ng tubig, pwedeng chemical disinfection na tawag na. Dok, mabilis lang. Sure. How long dapat na ipakuluan yung tubig para masabing safe siyang inumin? Okay. So, yung tubig, kailangan siyang pakuluan na tawag yung sa rolling boil, yung may bula na siya, na 1 minute po. Pero pag mas mataas yung altitude, mas mabagal ma-reach yung yung ganon. So, mas matagal. So, kung ikaw ay nasa Baguio, parang or with every 1,000 meters kasi nataas ng altitude, additional na 1 minute po. Ito naman, Dok, Pero minimum 1 minute. hindi kasi talaga maiiwasan yung dehydration, lalong-lalo na kung hindi sapat yung tubig na iniinom natin, yung malinis. Ngayon, dito pumapasok yung Oresol para ma-hydrate talaga yung katawan natin. Pwede mo bang turuan, Dok, yung mga kapatid natin kung paano gumawa ng DIY oral rehydration solution? Okay. So, yung paggawa ng DIY na Oresol or ORS, kailangan mo ng 1 litro ng malinis na tubig. So, yung tubig na dinaan na natin dun sa sedimentation, filtration, disinfection. Tapos, lagyan mo siya ng 2 kutsara, 2 tablespoon ng asukal. Any kind of sugar, Doc? Yeah, pero yung, any kind, pero usually yung ginagamit yung white. Puti. White sugar. Tapos, kalahating kutsarita ng asin. Ayun. So, yun. So, yun yung ihahalo, tapos iinumin. Yung usual na ina-advise natin is kung gaano kadami na tubig na nawala sa katawan, kung nagdumi or nagsuka, ganun din kadami yung kailangan inumin palitan. para i-replace. Oo. Doc, gaano kadalas o gaano kadami dapat uminom ng Oresol na ito para sa tamang hydration? So, yun po. Yung gusto Kung natin ano lang is- yung na-lose? Kung ano yung na-lose, tapos meron din tawag na parang maintenance fluid. Pero yung pinakamadaling estimate is kung usually yung ina-advise talaga namin, kung gaano kadaming na-lose, ganun kadaming iinumin na within 4 hours po. Kumbaga to replace lang. To replace. Tapos, usually kasi titingnan mo din kung gaano ka dehydrated, kung may mga sintomas na ng dehydration, pwede mo siyang i-estimate na more or less 60 ml per kilogram. So, medyo magmamathematics pa po. Pwede Doc, naman ang math. mabilis lang, ihabol ko, Doc, para malaman lang kung ikaw ay dehydrated, ano yung mga common symptoms? Para alam lang ng mga kapatid natin, ay, dehydrated pala ako. Okay, so yung mga sintomas natin ng dehydration, usually mabagal yung pagbalik ng skin trigger. Pag So, pinisil kumbaga, mo, pag prines mo, hindi basta bumabalik? hindi basta Okay. bumabalik. Medyo mabilis yung pagtibok ng puso, or mahina yung pulso, dry yung labi, tapos malalim yung sa mata. Sa mata. Headaches also pagka dehydrated, Doc? Opo, pwede po. So, pag may mga symptoms na ganyan, yun na po yung sign na kailangan, bukod sa mag-hydrate, ay kailangan na pong magpakonsulta. Doc, I love this segment kasi ang dami kong natutunan sa'yo. Yes. Kasi 'di ba marami sa mga kapatid natin nanonood ngayon na may pinagdadaanan, sakto binaha sila, merong scarcity ng malinis na tubig at makakatulong talaga ang lahat ng mga abiso mo ngayon, Doc. Maraming salamat, Dr. Jillian Francis Lee, and of course, our very own Doc Richard. Okay, maraming salamat din po. Thank you. Thank Doc, you. any social media accounts, anywhere we can follow you or sa iyong clinic po? Ay, Also, but si Doc kasi teaches in? asa UP. UP. Yan. Doc, ikaw na ang hanapin namin doon. Ay, hala. Oo. Maraming salamat, Doc. Okay. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.